Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuloy-tuloy ang pagsulong sa mas malawak at mas malapit na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Sinisiguro ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang trabaho ng buong puwersa ng pamahalaan upang mas lalo pang mapabuti, mapalawak at mapalapit ang mga serbisyong naglalayong bantayan ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Binisita kaninang umaga ng Pangulo ang Cebu Provincial Hospital, Balamban upang personal na ipaabot ang 5 milyong pisong tulong pinansyal para sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng ospital. Kasama rin dito ang 20 wheelchair at mga gamot. Namahagi rin si Pangulong Marcos Jr. ng tig-iisang X-ray machine at portable ultrasound para sa Cebu Provincial Hospital, Danao City, Cebu Provincial Hospital, Bogo City, Daan Bantayan District Hospital, at Juan B. Dosado Memorial Hospital. Malapit sa puso ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Cebuano, kaya naman ilulunsad ng Pangulo ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot program upang mas mapalawak ang access ng mga Cebuano sa mga kinakailangang medisina. Sa ilalim ng 2026 budget, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naglaan ang pamahalaan ng 17.39 billion pesos para sa pagpapatupad ng zero balance billing sa mga DOH hospitals at mga local government hospitals. Kasalukuyan ng hinahanda ng Department of Health ang guidelines upang matukoy ang mga kwalipikadong LGU hospitals, alinsunod sa General Appropriations Act of 2026. Papalawigin din ang bagong Urgent Care and Ambulatory o BUCAS program at ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program upang mas marami pang Pilipino ang makaiwas sa karamdaman. At syempre, hindi rin nakakalimutan ni Pangulong Marcos Jr. na pansamantala or pasalamatan ang mga doktor, nurse at lahat ng healthcare workers na patuloy na naglilingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, puso at pagmamahal para sa inyong kapwa Pilipino. Makakaasa po kayo na kakampin nyo ang Pangulo at ang pamahalaan upang itaguyod ang inyong kapakanan. Ngayong araw ay makakasama natin si DICT Secretary Henry Aguda upang bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa integration ng blockchain technology at national budget. Magandang umaga po, Sec. Henry. Magandang good morning po, Yusek Claire, sa ating mga kaibigan sa media at saka mga kababayan po natin. Sa ngalan ng DICT, isang mainit na pagbati po sa lahat. So nandito po kami ngayon para ibahagi ang isang critical na hakbang towards digital governance. Ito po'y pagtugon sa utos po ng Presidente na gamitin ang digital technology para magkaroon ng mas mataas na tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Ito naman po'y tinulak din po ni Speaker at saka ni Senate President at ang kagandahan po nito, whole of government approach na po ito. Kaya ito po, masaya ko pong sinasabi, ang Pilipinas ang unang legislative body sa Asia na gumamit ng blockchain para sa national budget at unang bansa sa mundo na may fully on-chain national budget po. So, first in the Philippines. Ibig sabihin, ang pera ng taong bayan may permanenteng digital na resibo. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng dayain. Hindi lang tayo sumabay, nag-leapfrog po tayo. Habang ang ibang bansa ay gumagamit lamang ng blockchain sa mga portions of their budget, ito pong taon na to, matatapos ang taon, na ang Pilipinas ang maglalagay ng buong budget cycle sa isang tamper-proof system. Wala pang bansa na gumawa nito. Mula approval, paggastos, disbursement, hanggang reporting. So simula po yan sa 2026 General Appropriations Act. Magkakaroon na po ng Digital Seal of Truth.
Isang opisyal na kopya na pwedeng i-verify sa kahit sino, kahit kailang taon na ang lumipas. Sabi nga nila sa 2026 budget, meron na pong forever. Forever na po yung masusuri yan. Ito ang Digital Bayanihan Chain ng DICT kasama ang Kongreso at DBM po. Isang sistema na nagsasabing ang budget ng bayan ay malinaw, totoo at hindi nabubura ng panahon o politika. Marami na tayong transparency sites. Marami na pong nagawa yan. Dumadaan ang budget sa maraming opisina, maraming versions, iba't ibang sistema. At pagkalipas ng ilang taon, mahirap nang patunayan kung alin ang tunay and final official copy na naaprubahan po, whether sa Kongreso o sa Eksekutiba. Meron pong visibility, pero ang problema po, nasaan yung long-term traceability? Yun yung medyo kulang. Ang sagot po, blockchain bilang integrity layer o watchdog ng gobyerno. Kasi yung blockchain po, ipapaliwanag din po mamaya ng ating kasama si Yusek Dave Almirol, pwede po ma-access ng publiko yan. Pwede po ma-access ng mga Citizens Action Group para malaman nila kung paano yung gastusin ng gobyerno. Hindi lang ipinapakita ang impormasyon, iniingatan din niya ang katotohanan. Walang iisang system o tao ang may hawak ng katotohanan. Lahat po tayo. Baga, para pong transparency server sa kapanahunan po ng eleksyon, kung naalala nyo. Lahat ng pagbabago may bakas o may traceability. Kahit sino pwede mag-verify kasi available to the public. Kahit ilang administrasyon na ang lumipas, hindi lang short-term visibility yan. Generational na po yan. So ano po ba yung ginagawa ng sistema? Hindi na po ito bago. Ang proseso ng pag-aaproba ng budget, ang papel ng Kongreso, DBM at COA, ang decision making, walang dagdag na gastos, lahat po yan nandun sa blockchain and sinisigurado po yan. Ano ba ginagawa nito sa blockchain? Binibigyan ng permanenteng digital proof ang GAA or General Appropriations Act. Pinoprotektahan ang opisyal na kopya ng budget. Tinitiyak na ang kasaysayan ay hindi nabubura. Alam niyo po, yung budget po, isang batas yan. So, marami pong nag-usap para mabalangkas yung batas. Part of history na po yan. Ayan po ay nakadokumenta na sa blockchain. At ang katotohanan ay hindi napapalitan. Hindi nito binabago ang gobyerno, pinapatibay nito ang tiwala. Hindi lang digital ang budget, digital na rin ang paninindigan sa katotohanan. Ano ba magagawa nito para sa mga Pilipino? Una, iwas korupsyon. Kapag ang budget ay may permanenteng digital record na hindi pwedeng baguhin ng palihim, mas mahirap madaya, mas madaling manangot. Ikalawa, alam ng tao kung saan napupunta ang pera. Mas malinaw, mas nasusundan, mas nasusuri mula pag-aproba hanggang paggastos. Alam niyo po, yung GAA po is one whole year yan. So 365 days of the year, makikita niyo po kung ano yung galaw ng finances ng gobyerno. Ikatlo, may ebidensya kahit magpalit-palit ang administrasyon po. Hindi nabubura ang records, hindi napapalitan ang katotohanan. May panghahawakan ang taong bayan, media at mga investigador. Ikaapat po, mas tumibay na tiwala ng taong bayan. Kung sigurado ang tao na totoo ang datos, mas nagtitiwala sila sa proseso, mas nagtitiwala sa institusyon, mas nagtitiwala po sa gobyerno. Kung hindi na nadadaya ang budget, wala nang lusot ang pagnanakaw po. Digital governance na ramdam po ng tao. Mahalaga din pong sabihin na ang ginagawa natin ay para sa pang-araw-araw na karanasan ng Pilipino. Kung pinoprotektahan natin ang national budget laban sa katiwalaan, pinoprotektahan rin natin ang bawat Pilipino para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyo. Yan po yung 2026 GAA on the blockchain. Meron din po akong update doon sa ating private express and messengerial delivery services. Ang gusto po kasi ng Pangulo, aside from holding government accountable, we should also hold private sector that provides service to the government accountable. So ito po yung ginagawa namin. Maglulunsad po kami nung tinatawag nating bantay padala. Noong nakarang taon, tinutukan natin ang kapakanan ng karapatan ng mga
Private Express Messengerial Delivery Services. Yan po yung nagdadala ng mga goods sa bahay-bahay nyo po. Yan din po yung nagdadala ng mga parcel sa inyo. Halos buong Pilipinas, by end of this year, magkakaroon na ng mga ganyan logistics services. Dati po maraming color room. Ang ginawa po ng PIMEDES, nandito po si Director Carlos, kung matatanong nyo mamaya ng detalye, 10 lang po nakaregister na logistics provider. 56 na po ang nakaregister kasi nagbigay po tayo ng amnesty sa mga kolorum. Panawagan po doon sa 7 na natitira na lang, mag-register po kayo. Madali naman mag-register, punta lang po kayo sa DICT website. Kaya ilinunsad ng DICT ngayon naman ang Oplan Bantay Padala bilang isang public monitoring portal para sa mga reklamo laban sa courier at delivery services po. Kung nawawala yung parcel nyo, nasira yung parcel nyo, o nagbayad kayo tapos walang dumating na parcel, pwede nyo pong i-escalate sa DICT. Bakit po ito mahalaga? Malalaman mo kung sino ang mapagkakatiwalaang courier. Makikita mo kung inaayos ang reklamo at may epekto ang boses mo. Pag nagreklamo po kayo sa 1326 at dict.gov.ph, every week po, binibigyan po ako ng report dyan ng PIMEDES team kung sino yung mga delivery service na may mga problema. Down to the specific problem po. At marami na pong naayos naman. Meron nga isang courier service dahil doon sa pakikipag-ugnayan namin, nakita nila marami silang reklamo, nag-launch po nung kanilang insurance parcel. So para wala na reklamo, pag nawala yung parcel nyo, may insurance ka, hindi na kayo magre-reklamo, nabayaran na yung parcel nyo. Yung iba pong mga agency, yung iba pong mga courier service, baka gagayahin na rin po yan. Mas ligtas po rin yan kasi yung mga riders po, i-register na natin para kung sino-sino man po yung pumapasok sa lugar nyo na nagdi-deliver, alam nyo na authentic na nagdi-deliver po siya. Nalalaman din po namin sino yung madalas na irenereklamo. Sila naman po yung nakikipag-ugnayan kami at naayos naman po yung serbisyo. Nung Pasko po, nagkaroon po ng malaking improvement do sa delivery service. Malaki yung volume, mas kumonti po yung mga reklamo. Hindi ito laban po sa negosyo. Laban ito sa serbisyo na pabaya sa tao. Kapag may open data, may accountability. Kaya makikita nyo pa doon sa website natin yan. Kapag may accountability naman, gumaganda po ang serbisyo. Siguro mag-update na rin po ako doon sa isa rin naming linunsad para mag-improve yung service sa tambayan, yung Oplan Bantay Signal naman. Ganun din po, yung signal sa internet ay mahalaga rin po sa atin, di ba? May infrastruktura na tayo pero hindi pantay ang kalidad ng internet sa buong bansa. Sa Metro Manila mas mabilis, sa labas ng Metro Manila medyo mabagal. Sa Oplan Bantay Signal, tayo po ang pulis na nagbabantay ng serbisyo. Tayo po, tayo mga mamamayan. Kaya makita nyo doon sa datos natin, 600,000 na po sa inyo ang nagpadala ng signal quality doon sa area nila. Dahil dyan, alam natin na nag-improve po yung internet service natin sa bansa. Pero malayo pa yung kailangan natin marating. Kailangan doblihin natin yung mga speeds na nakikita nyo dyan. Yung average latency o yung bagal, dapat makalahati po yan. So, sabay-sabay po natin babantayan yan. Dahil dito, kapag mahina ang signal, mag-speed test lang gamit ang Ookla Speed app. Libre po yan. Wala kayong babayaran dyan. Ipadala ang resulta sa 1326 at dict.gov.ph. Pwede ring tignan ang status ng ulat sa portal, sa signal mo, boses mo. Kamakailan po, nagkaroon po kami ng coordination sa isang telecoms company. Baka alam nyo na yan, di ko nababanggitin. Doon sa Facebook lumabas na may isang syudad na nagreklamo sa serbisyo nila. Immediately po, nag-usap po kami. By January 12, naayos po yung mga problema. So ganyan po ang kagandahan kapag whether budget man yan, o kaya status ng courier service, o kaya status ng internet, basta it's available to the public at nakikita ng public yung kalidad ng serbisyo, ay nakakapagtulungan po tayo. Yan po ang digital bayanihan. Closing statement ko na lang po. Ang blockchain sa 2026 GAA at ang mga digital monitoring initiatives ay hindi para magmukhang high-tech ang gobyerno. Hindi po yan. We're not doing technology for technology
sake. Ginagawa natin ito dahil utos ito ng Pangulo at higit sa lahat dahil ito ang ating tungkulin sa bayan. Para sa bawat Pilipino, upang ang katotohanan ay malinaw, ang pondo ng bayan ay tapat at napangangalagaan at ang serbisyo ay tunay at nararamdaman po ng tao. Ito po ang Digital Bayanihan in Action, gobyerno at mamamayanan magkasamang nagbabantay para sa mas maayos, patas at mapagkakatiwalaang serbisyo, government man o private po. Mula budget hanggang padala hanggang signal, iisa ang layunin. Walang Pilipinong maiiwan at walang katotohanang matatabunan. Ito ang diwa ng bagong Pilipinas, isang bansang may malinaw na direksyon, matatag na pamumuno at nagkakaisang mamamayanan. Yan po ang briefing ko for today at Yuse Claire, we're open for questions kung meron pong tanong sa mga kaibigan natin.